Magandang araw mga kamarino. It's another Saturday morning at syempre, hindi naman mawawala ang ating partner. Walang iba kundi si Vice Admiral Eduardo Santos. Magandang umaga sa iyo, partner. Magandang umaga din sa aking marikit na partner. Yeah. At umpisa tayo ngayon ng ating, as usual, the first and the longest running television program po para lang sa inyong mga kamarino. That's very true. Diba? Pag nakakarinig tayo marikit, kahit na lumalaki na tayo na lumalaki everyday, sinasabi niyang marikit, aba, napapabalik tayo ulit sa original size, diba? But anyway, laging positive kasi ang dapat nating sabihin sa bawat isa, diba, Admiral? Kaya naman, with that, laging may quote si Admiral para sa atin. Ano nga ba itong quote ngayon na baon mo, Admiral? Ang quote natin ngayon is galing kay Anne van der Veer. And I quote, "The art of the sailor is to leave nothing to chance," unquote. Ang ibig sabihin yan, lahat titingnan mo. Huwag kang basta-basta papasok kasi dapat na-consider mo lahat ng haharapin mo, lahat ng gagawin mo upang sa ganon, kahit na detalye, alam mo, yun, sigurado ka. Maayos ang trabaho. So, sabihin, may anticipation ka lagi. Huwag kang basta-basta magre-rely lang sa isang, tama yun, bilang sa buhay, ganun talaga. Seafarer, ganyan nga, pati sa buhay, Pati sa buhay. Galing. Kaya naman marami tayong magigiting na mga seafarers. Ngayong Saturday na ito, nako, isang makasaysayang MV Kapitan Felix Oca ang ating itatampok at i-feature dito sa ating programa. Yes. Alam mo itong Kapitan Felix Oca, ito ay talagang training ship ng Japan. So, sa Japan kasi, lahat ng estudyante na mag-seafaring, pupunta sa training ship at nagpapatakbo niya ang gobyerno. Wow! So, parang libre. Yeah, basta ikaw ay seafarer, government, ang galing talaga ng mga Hapon, diba? Ang galing at hindi lang yan. Itong episode na ito, kagitingan ng ating mga kadete, kasama pa rin ang Kapitan Felix Oca, sagip buhay. Ano kayang sasagipin nila? Mamaya mapapanood natin yan, ha? Yeah. Kaya wag ho kayong bibitaw. Dito pa rin tayo sa ating programang The First and the longest running television program para lang po sa inyong mga kamarino. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Malaki ang kahalagahan ng shipboard training sa pagsasanay ng isang kadete upang maging isang world-class marino. Dito sa Pilipinas, isa na ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMUSUP sa mga institusyong nagsusulong ng dekalidad na training para sa mga Pilipinong mandaragat sa pamamagitan ng TS Kapitan Felix Oca or KFO. I'm Captain Jorge de la Cruz, the master of the Kapitan Felix Oca, acquired ng AMUSUP November 19, 1997. So itong ating barko is a training ship Kapitan Felix Oca, talagang dedicated training ship. Sa likod ng pagiging isang training ship ng MV Kapitan Felix Oca ay ang mahabang kasaysayan nito nang simulang mabuo noong November 1968 sa ilalim ng mga Hapon. Ang previous name nito during the Japanese flag is Seiun Maru, model 1968. Na-acquire ng AMUSUP itong ating training ship kasi on that time yung na-phase out model ito. Phase out model from Japan. Phase out model lang kasi meron sila sa Japan na talagang pag ganito maka ilang years lang, phase out siya. Then noon na-acquire natin. So at that time, na-check naman lahat yung condition ng barko, very conditional naman. And that time yun, nung dumating to, November 19, nung dumating to sa Pilipinas, Japanese flag, ang nag-deliver sa atin dito puro mga Japanese crew. Then kami na yung nag-turn over, then change to reflag to Philippine flag. At nakita naman namin din kasi halos very familiarized naman ang ating mga seafarer dahil when it comes to engine,
na very talagang maganda itong barko natin na training ship na talagang I will say may capacity pa talaga na gamitin na for ilang years pa na dahil magandang pagkakagawa nitong ating training ship. Ang TS Kapitan Felix Oca ay may gross weight tonnage na 5,000 at may kakayahang makapag-accommodate ng humigit kumulang 180 hanggang 200 na kadete. So I will say na ito yung the largest training ship in the Philippines. Meron din naman tayong mga training ship dyan pero not unlike this ating training ship can accommodate 180 cadets. Then etong ating training ship na Kapitan Felix Oca is open to all maritime school or sponsored by the principals na member ng AMOSUP. So it's really a big help especially for the cadets sa maritime sa mga seafarer kasi pagka nag-training ka dito sa ating training ship, actual. Kasi halos lahat ng ating mga operational dito is manual, especially from the engine. Nandiyan yung ating makikita mo lahat yung mga linyada, the operation. So a really big help for the mga cadets pa lang, mga estudyante. So napakalaking itutulong sa ating mga seafarers, sa mga cadets, itong ating training ship. Noong nagsisimula pa lamang ang TS Kapitan Felix Ocang maglayag bilang isang training ship sa ilalim ng Philippine flag, maliwanag na ang vision ni yumaong Captain Gregorio Oca sa gusto niyang tahakin ng barko bilang isang training ship. Kasi nung the time ng na-acquire ng AMOSUP ang ating training ship, buhay pa yung ating founder na si Captain Gregorio Oca. Gusto ni Cap kasi ang mga hawak ng ating training ship ay mga active member ng AMOSUP. So dito na kami lahat, yung mga halos from master to third mate, from chief engineer to lahat ng officers are from the active member ng AMOSUP noon. At isa na nga sa mga nilapitan ni Captain Gregorio Oca si Captain George de la Cruz na maging kabilang sa pioneer crew ng KFO. So I started here November 1997 na na-acquire ang ating training ship. Nung mag-active ako rito, I started second mate. So mga ilang months lang, nagpaalam din yung ating chief mate, nagpa-overseas. So swerte naman at that time, nakapasa ako ng chief officer. So ako yung pinromote na chief officer na wala pang isang taon. February 2011, yung dating kapitan namin dito si Captain Rondain. So nag-retire siya noong February 2011. So on that period, na time na yon, ako naman ay nakapasa na rin sa master license. So ako rin yung pinromote ng kapitan. So as a captain niya from 2011 up to present, so ako yung kapitan po dito. Bukod sa pagkakaroon ng mga karaniwang training bilang isang marino, meron ding mga karanasang hindi malilimutan si Captain George kung saan KFO ang nanguna. Ang sa akin tumatak na is once we have, I will say, is a medical mission, medical operation, relief operation. Pero ang pinaka-memorable na experience here on board is yung sa Tacloban. We are full of mga cadets na tumulong, na-donate ng mga principal shipping companies. Kami, after 5 days ng Tacloban, yung Yolanda, etong barko natin ang nagdala ng mga relief goods doon. At that time talagang I will say, ang Tacloban wala nang mayaman, walang mahirap at that time kasi wala na silang makain. Tayo ang nagdala itong barko natin. Kaya yung nung pagdating namin doon, miski ako, yung dibdib ko, parang iba yung iba pala yung nakatulong ka sa mga tao. Patunay sa kakayahan ng TS Kapitan Felix Oca sa kalagitnaan ng aming shoot ay may biglang rescue mission na kailangang isagawa ang KFO. Ikot kami! Ha? Yan ko nga. Iwanan mo na siguro yan. Balik kami? Balik daw. Okay, Hardport! Hardport! Nasa gitna ng biyaheng patungong Mariveles, Bataan ng TS Kapitan Felix Oca nang may isang mangingisda na na-rescue matapos makitang lumubog ang bangkang pangingisdang sinasakyan nito. 30 minuto nang humihingi ng saklolo ang mangingisda na galing pang Limay, Bataan bago may makapansin sa kanya. Nakita ni Captain George de la Cruz na nakatayo ang signal flag ng bangkang pangingisda
kung kaya't inutos niya ang agaran na tulong na kailangan ng mangingisda. Ligtas namang nasagip ang mangingisda, subalit bigong nakuha muli ang tinatayang 5 hanggang 7 kilong isda na kanyang nahuli. Matapos may rescue ay itinurnover na ng KFO ang nasagip na mangingisda sa Philippine Coast Guard. Higit sa pagiging isang training ship, nagsilbi ring vessel ang KFO sa ilang mga mahahalagang misyon ng bansa. Sa kahit anumang ibayong dagat, nariyan ang TS Kapitan Felix Oca upang isulong ang kaunlaran ng industriya ng maritima sa ating bansa. Sa pagbabalik ng aming programa, ano-ano naman kaya ang mga ginagawa ng mga kadete at opisyales sa Engine at Deck Department? Ating aalamin dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Mula April 1 hanggang May 31, 2025, iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Kung kanina ay ating nalaman ang kasaysayan sa likod ng pagiging isang training ship ng KFO, atin namang libutin ang iba't ibang department dito. Simulan natin sa Engine Department kung saan responsable ito sa pagpapagana ng mga makinaryang nagpapatakbo sa barko. Dito sa TS Kapitan Felix Oca, ang Engine Department ay kinabibilangan ng 4th Engineer hanggang Chief Engineer, Electrician, Oiler at mga Engine Cadet. We are from Kapitan Felix Oca, Engine Department. Yan ang Marino! As engineer, working anytime, doing some maintenance, daily routine maintenance, and everything like main engine, generator, all auxiliary, pipings, and everything. Third engineer ako ngayon dito sa Kapitan Felix Oca. Halos 3 years na ako nandito. Sa akin as third engineer, ang pinaka-maintenance ko is generators. So, which is kung ano yung kuryente na, kung ano yung kuryente natin dito sa barko ngayon, ako yung nagme-maintenance ng generator para meron tayong may supply na kuryente dito sa barko. I am the electrician here in MV Felix Oca. I am 1 year now in service. So daily routine po ng electrician dito sa barko is una from bridge pababa dito sa engine, checking ng ilaw, the lightings and all the equipment and machineries. That includes motors na nag-include ng electricity. So all of them
and the maintenance. I'm an assistant electrician dito po sa MB Felix Oka. Usual po na routine ko, ma'am, as an assistant electrician po. Dahil din po nang sabi ni Chief Elect po na galing ng deck po, papunta ng engine room. Nag-iikot po kami, nagro-roving, nag-check ng ilaw, ng mga auxiliary engines po, yung mga running na machineries po. As engine cadet po, may assigned duty po kami, which is 4 hours duty po, engine watch. Usually we started the duty by roaming around checking all the running machineries, yung mga tank levels. Tinitingnan namin kung may abnormalities ba. Kami yung inaasahan ng mga senior officers namin para mag-check. Tapos next doon, binibigyan nila kami ng mga job orders. Na-assist namin sila kapag may mga machineries na babaklasin or may mga i-overhaul ng mga gamit. Sa 4 hours po namin, depending din po sa trabaho po namin, sa mga job order. Pero sa 4 hours po na yun, nag-iikot-ikot lang po kami. Check po namin yung parameters, yung machineries po. Kaya binibigyan kami ng duties ng mga officer namin para tinitrain kami habang bata pa para being prepared to be a officer someday. Kaya yun, ginagawa nila yun para maging hasa din kami, maging prepared. And then someday maging officer din kami. Katuwang naman ng engine department ang deck department na may hawak sa navigation at operation ng barko. Dito sa TS Kapitan Felix Oka, ang deck department ay kinabibilangan ng master, third mate, hanggang chief officer, bosun, AB at mga deck cadet. Itong barko, ma'am, kasi ang most of the talaga routine nitong barko is the training for the cadets. We also train for the engine trainings, deck trainings, and also not also the deck and engine. Pero din kaming sa catering department. Not only just sabihin, talaga actual training, actual operation para maging, sabi nga, maging reliable with regards to their, sabi nga, as a seafarer yung kanilang trabaho. My rank here is bosun. Bosun is the leader of that deck crew member, all of ratings. So mag-supervise sa mga tao sa deck, sa nasasakupan namin sa deck department, like organic cadet and completion cadet, all of them the ratings. And then for maintenance, I'm the one who's maintaining this vessel, like painting and chipping and everything what we can do on deck. Usually, as a second officer, I'm the one in charge sa updating ng charts, sa creation of passage planning, then mga planning as well. Currently third mate, magto 2 months pa lang po on board Kapitan Felix Oka. Usually kasama yung navigation, safety and firefighting, yung maintenance ng safety and firefighting appliances, as well as yung documents ng barko and crew. I'm working this vessel for almost 5 months. And my position is deck cadet. Duty dito sa beach, ma'am, and then they work. Yung pagpintura, ganun. Aba syempre, hindi natin makakalimutan ang steward or catering department dahil sila ang nagpapanatili ng kalinisan ng barko at sinisiguradong busog ang ating mga crew on board. I'm Patricia Christine Musni, catering trainee po, almost 1 month na po. Everyday dito sa KFO po, ang ginagawa namin is every morning po, naglilinis po kami ng mga officers' bathroom, shower, then shift office, then cleaning po nitong mess hall, then ng galley. After that po, mag-serve na kami sa mga para po sa mga pagkain po ng mga kadete at ng mga official po. O di ba mga kamarino, mula sa engine hanggang deck at galley, maraming tao ang kailangan upang masigurado na maayos ang pagpapatakbo ng barko kagaya na lamang ng nasa KFO. Sa pagbabalik ng aming programa, ating namang malalaman ang buhay at mga karanasan on board ng mga crew at kadete ng TS Kapitan Felix Oka. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers.
MSP at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Para sa mga kadete, iba ang pakiramdam na sumampa sa kanilang unang vessel. Nariyan ang halo-halong kaba at determinasyon upang mapagtagumpayan ang shipboard training. At para sa mga kadeteng on board ng TS Kapitan Felix Oca, hindi nalalayo ang pakiramdam na ito sa kanilang pagsampa sa KFO. Bilang ito po yung first vessel namin, medyo sa una, nahirapan kami mag-adjust kasi fresh graduate. So yung natutunan namin from academy, na i-apply na namin on board. So yung transition between school and then the real life, medyo nag-a-adjust. Pero ngayon naman, nasasabi namin we're completely adjusted na and prepared na. Parang noong una hindi ako sigurado, pero ang pinakinagandahan lang nun, nagkaroon ako ng kasama na napagtatanungan ko sila about sa mga experiences nila. And yun, parang naging nasanay na lang ako. And ayun, sinumulan ko ng mahalin yung trabaho na to na parang ito na talaga yung number one choice ko para maging future officer. So far, this is my second vessel. So, nag-a-adjust din naman ako sa mga bagong mga equipments, then sa mga bagong crew, then ayun, nakikisama din yung pinaka-best talaga, communication, tapos makipaghalubilo sa mga crew. And then para maganda yung takbo ng future namin. So ano lang po, sanayan lang po sa trabaho araw-araw. Yung pagising mo po, yung sa trabaho ka na agad sa duty. Hindi na po nakatulad sa bahay ng lilipot-lipot ka lang, gagala po. Ganun. So far po, nakaka-enjoy talaga magtrabaho dito sa KFO kasi bilang nag-iisang babae po dito sa galing, very respectful ng mga tao po dito. At para naman sa mga opisyal ng KFO, ang kanilang pagbabahagi ng mga kaalaman sa kadete ay isang natatanging tungkulin. Fulfilling since, yun nga, kumbaga ito naman yung time ko para mag-give back sa mga cadets. And nung time din na cadet ako, meron ding mentor na nagtuturo sa akin nun. So, fulfilling na ito pa nakapag-give back pa rin naman sa community. Tulad niyan sa pag-handle ng tao, na minsan nga lang hindi mo maiwasang hindi ka ma-high blood at yung makukulit niya, mga kadite. At saka kung paano sila i-guide sa trabaho nila. Kung paano mo sila tuturuan. Dahil unang-una nga mga kadite po ito, sasampa sila dito ng as in zero talaga. Pera na lang na yung may mga galing ng overseas, pero ganun pa kahit galing nila sa overseas, kulang na kulang pa rin sila sa kaalaman dahil kadite rin yung sampa nila doon. Minsan hindi na rin sila matutukan nung boso nila doon, ng shipmate kung paano sila mga tuturuan dahil masyado silang busy sa loading operation at saka sa unloading at mooring. Ay dito kasi natututukan ko sila dahil wala namang operation. Paminsan-minsan lang pagka nagmo-mooring, tsaka pag may time ako, tinuturuan ko sila ng mga dapat kong ituro sa kanila. Like sa practical na gawain sa barko. Ako, ang talagang encourage ang ano ko sa kanila is yung dedication. Kailangan sundin kung ano talaga yung trabaho, yung order, yung mga job description, gawin mo lahat as a seafarer. Then, kasi yun ang pinaka-the best ng para sabi nga, especially if you are a graduate from marine engineer or deck officer, siguro yung dedication mo ng is yung sipag mo at saka siyempre continuous, sabi nga, tuloy-tuloy na pag-aaral and huling-huli at siyempre yung pray to God. Libo-libo ng kadete ang nakatungtong at nakasampa sa KFO upang mahasa ang kanilang kakayahan sa pagmamarino. Ang iba'y naging opisyalis na, kapitan, o di kaya'y master mariner pa. At sa patuloy na pag-usbong ng larangan ng maritima sa ating bansa,
nariyan pa rin ang TS Kapitan Felix Oca upang gumabay sa mga future world-class seafarers ng ating bansa. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Guys, lunch break na! Let's go! Wait lang! Nag-a-apply pa ako ng multi-purpose loan sa Pag-ibig Fund dahil magta-travel ako! Huh? Travel? Of course! Pwede sa lingkod pag-ibig. Hindi lang yan. Pwede mo rin ipambayad ng credit card. Pwede yan sa lingkod pag-ibig. Pwede mo rin pambili ng gadget. Iba talaga! Yan ang lingkod pag-ibig. At pwede ka rin magnegosyo. Okay na okay yan sa lingkod pag-ibig. Wow! Pwede na rin pala akong mag-loan para sa tuition fee ng anak ko. Sagot! Ng lingkod pag-ibig yan. Kailangan na kailangan ko rin ng pangbayad ng medical expenses ng mother ko. Don't worry. Nandyan ang lingkod pag-ibig. Napapagawa ko na rin ang bubong ng bahay ko. Iba talaga. Yan ang lingkod pag-ibig. Lingkod pag-ibig. Tapat na serbisyo mula sa puso. Okay, tapos na. Tara, lunch na. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Kanina, Admiral, sa opening, nabanggit mo ng lahat ng mga seafarers ng Japan dito nagtitraining sa Kapitan Felix Oca ng libre. Yun sa Japan. Nung nasa barko, nasa Japan. Yes, pero dito, dinala ito dito sa ating bansa. Binili ng AMUSUP para sa mga Pilipino. Correct. Para makapag-training ang mga Pilipinong marino dito sa ating bansa. Para maging magaling na mga mandaragat na talaga namang world-class din sa buong mundo. Yan. Yeah. At, syempre, Admiral, hindi lang yan, ha? Imagine, ang Kapitan Felix Oca, sumagip ng buhay. Yeah. Nagdala ng goods dati nung Yolanda. Diba naalala niyo yun? Ang daming tulong na naibigay nitong barkong ito para sa mga Pilipino. Kaya naman natutuwa rin ako doon sa fisherman, naawat natutuwa ako. Yung huli niya, wala na. Bye-bye na. Wala tayo pero, buhay siya. Correct. Diba? Correct. At pangalawang pagkakataon. Correct. Na umunlad sa buhay. That's very true. Correct. Correct. Well, alam mo, Mare, unfortunately, oras na para nga pala. Tumigil muna tayo saglit. Baka tayo madala ng ating mga kwento dahil napakaraming kwento talaga sa Kapitan Felix Oca. Pero siyempre, pwede namang abangan tayo ulit sa susunod na Sabado, di ba? Alas 8, 8 to 8:30 in the morning, kasama po ng inyong almusal. At siyempre, pwedeng balik-balikan dahil meron pong YouTube na MY daw. Akin yun, friends. Ayun, Mariyaw pala yun. Akin pero yun, friends. Pag binasa mo, My Channel. My Channel. Iyo rin, di ba? Well, sabi nga ni Admiral, sa susunod na Sabado, marami na namang mga istorya ang nakahanda para sa inyo, ha? But for now, anchors away. Bye everyone. Bye. Bye-bye.